Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Umagang umaga ng araw ng linggo, ang mga babae nagtungo sa libingan. Dala ang mga pabangong inihanda nila. Nang dumating sila, naratan nilang naigulong na ang batong nakatakip sa pintuan ng libingan. Ngunit nang pumasok sila, wala ang bangkay ng Panginoong Jesus. Samantalang nagululok ang kanilang isip tungkol dito. Nakita nila sukat sa tabi nila ang dalawang lalaking nakasisilaw ang damit. Dahil sa matinding takot, sila'y lumuhod. Sayat ang mukha sa lupa. Tinanong sila ng mga lalaki, "Bakit ninyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Wala na siya rito, siya ay muling nabuhay. Alalahin ninyo ang sinabi niya sa inyo noong nasa Galilea pa siya. Ang anak ng tao ay kailangan maipagkanulo sa mga kasalanan at may pako sa krus. At sa ikatlong araw ay muling mabuhay. At naalala ng mga babae ang mga sinabi niya. Pagbabalik mula sa libingan, isinalaysay nila na ang lahat ng ito sa 11 at sa iba pang kasama nila. Ang mga babaeng ito ay sina Maria Magdalena, Juana, at Mariang ina ni Santiago. Sila at ang iba pang mga babaeng kasama nila. Ang nagbalita nito sa mga apostol. Ngunit inakal ng mga apostol ng kahibangan lamang ang kailang sinabi. Kaya hindi nila pinaniwalanan ang mga babae. Gayon may tumindig si Pedro at patakbong nagpunta sa libingan. Yumukot siya at pagtingin sa loob.
ay wala siyang nakita kundi ang mga kayong lino. Kaya't umuwi siyang nagtataka sa nangyari. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magsiupo ang lahat. Thank you, Father Savior, for proclaiming to us that Jesus is alive. Nabuhay na si Kristo. Palakpakan natin ang Panginoon. Father Savior has been practicing how to read the Tagalog Gospel for today para tayo mas matulungan talaga. No? Talaga nakatitig kayo, di ba? No? At ninanamnam ninyo kung ano yung lumalabas sa kanyang bibig. No, na dapat talagang gano'n. No? Yung attention natin ay maituon sa mensahe ng pagkabuhay na ito. Kung paanong nagliwanag ang ating simbahan, nawa ang diwa ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Kristo ay magdulot din ng liwanag sa bawat isa sa atin. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, magliwanag ka na. Yeah. Hindi tayo nanatili sa kahirapan. Kung nasundan po ninyo ang kwento nitong mahal na araw, hindi nanatili sa kahirapan, hindi nanatili sa kapighatian, hindi nanatili sa kalungkutan, at lalong-lalo, hindi nanatili sa kadiliman si Jesus, kundi siya ay muling nabuhay. Si Jesus ay nagliwanag para magbigay at magdulot ng liwanag sa bawat isa sa atin. Nabuhay na si Kristo. Sa Ebanghelyo natin, mayroong mga kababaihan na nagpunta doon sa libingan kung saan naroroon ang katawan, ang labi ni Jesus, ang kanilang minamahal na Panginoon. Pero sa kanilang pagpunta roon ay sinabihan sila ng ng mga anghel na wala na doon si Jesus at hindi sila dapat manatili doon. Alam niyo yun, no? Sa tuwing may nawawala, sa tuwing may umaalis, ito ay nagbubukas ng pagsisimula sa mga taong naiiwan pa sa mundong ito. At lalong-lalo na, hindi ikinatutuwa o ikatutuwa ni Jesus na ang mga babaeng ito'y patuloy na magluksa, ang mga babaeng ito ay patuloy na manatili doon sa kalungkutan. Kaya taon-taon, binibigay itong kwentong ito dahil taon-taon ay mayroong nabubuhayan ng pag-asa, mayroong napapagkalooban muli ng liwanag. Kailangan lang magdesisyon. Mananatili ka ba sa kadiliman? Mananatili ka ba sa kalungkutan? O magpapatuloy kang magsilbing liwanag kung paanong naliwanagan ang iyong isipan sa mga pangyayaring sinabi naman ni Jesus sa simula't simula pa. Di ko alam po kung sino sa inyo, sino sa atin dito ang nangangailangang makaranas na ng muling pagkabuhay. Kung tutusin, lahat naman tayo nakatuklas na. Lahat kayong naririto, maging sa mga nasa online, nakita natin, napagmasdan natin, lumalabas si Kristo, buhay na si Kristo. Nabuhay siya para sa atin. Kaya hindi ko alam,
Kung ano man ang sitwasyon mo, ano man ang naging kalagayan mo sa loob ng mga nakalipas na panahon, kung bubuksan mo din ang iyong puso't isipan, matatanggap mo, maririnig mo ang mensahe ng Pasko ng pagkabuhay. Mag-move on na tayo. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, mag-move on ka na. Mag-move on na nga ni anong petsa na. Diba? Pero ang desisyon ay ibibigay pa rin sa'yo. Pero alam mong napakahirap manatili sa kadiliman. Alam mong napakalungkot na manatili sa kalungkutan. Gusto ni Jesus, maranasan mo na rin ang happy ending. Hindi ka makakarating sa happy ending kung titigil ka na. Kung hihinto ka na sa kung saan ka nasaktan, kung saan ka nadapa, kung saan ka nakadama ng disappointment, magpatuloy ka na nga ni. Para happy ending na. Kasi yun talaga yung kaganapan ng buhay natin. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Kasi nakita nga natin, hinarap na lahat ni Jesus. At sasamahan niya tayo hanggang marating natin ang happy ending ng ating buhay. Kaya kaya yan. Kakayanin natin sa tulong ni Jesus. Mamamatay si Jesus, pero muli siyang mabubuhay para sa atin. Kaya huwag ka ring matakot mamatay dahil bubuhayin tayo muli ni Jesus. Kaya nga ngayon, taong ito ng Jubileo, taon ng pag-asa. Hindi natin dapat bitawan ang pag-asa. Kahit dapang-dapa ka na, kahit walang-wala ka na, wag mong bibitawan ang pag-asa dahil isang araw, mabubuhay tayo. Magkakaroon tayo ng bagong buhay. Kailangan lang talaga minsan magkaroon ng perspective, bagong perspective, bagong pagtingin sa buhay. Dahil lahat ng mga kapangitan, lahat ng mga kasawian ay mayroong magandang idudulot pagdating ng araw. Baka kailangan mo lang din maranasan yung sakit. Kasi yung mga taong nakaranas ng sakit, yung labis na sakit, yan yung tunay na makaka-appreciate ng saya, ng kaligayahan. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, mabuhay ka na. Ulit, sabihin nyo nga, mabuhay ka na. Mabuhay na tayo. Huwag na sa sama ng loob, huwag na sa galit, huwag na sa paninisi. Mabuhay na tayo. Hindi ko nga alam, Alam niyo naman din yung pinagdaanan ko, Nung isilang si Kristo, nagkapalsi ako. Ngayong muling nabuhay si Kristo, bumabalik na ang ngiti. Kaya hindi pwedeng mawala ng pag-asa, hindi pwedeng sumuko. Noong panahon ng isilang si Jesus, magmimisa pa ba ako? Kasi ngiwi na yung mukha ko, di ba? Nakaganon na eh. Pero sabi ko, sige, laban. Hanggat naiintindihan ang pagsasalita, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos, tuloy. At tinakpan ng aking bibig para nang sa ganon, hindi sa mukha ko makapokus, kundi marinig at sa tenga, nakapokus tayong lahat at maging, mas naging malinaw yata yung pagpapahayag ko ng salita ng Diyos nung ako ay may palsy pa. Although hanggang ngayon naman, may palsy pa, Pero salamat sa Diyos
at muli tayong nagpapatuloy lahat. Kaya tandaan mo, may pag-asa ang bawat isa sa atin. Sabihin ulit sa katabi, mabuhay ka na. Amen? Amen.